Ngayon, magpapakilala na ako. Ako si Mr. Sam, nabanggit na kanina ni Ma'am Sandralyn. Sam Carbajosa. Ang part ko dito is welfare assistance just in case of emergency. Na pag may nangyari, lahat umaasa ka, dapat may nangyari man sa'yo, may malalapitan ka. Hindi kahit sino, sumbong dito, sumbong doon. Ang agency nakalimutan man lang. Lagi kong sinasabi, pag may problema, dapat unang-una, sabihin mo sa agency mo kung anong nangyari sa'yo. Wala kang ibang lalapitan dahil sila ang naging tulay sa inyong pag-alis. Tama? Para makapagtrabaho sa labas ng bansa. Ito yung pinaka-part ko. Kaya ako yung magtanong ngayon. Sino? Ulitin ko, ang mga ex-abroad. Ex-abroad, taas yung kamay. Seryosohan to. Thank you. First timer, taas yung mga kamay. Thank you. Tibayan ng loob dito sa part ko. Tibayan ng loob. Magtatanong ako sa inyo mga ex-abroad. Ang sagot nyo lang sa akin, masarap lang o hindi. Ex-abroad. Isigaw nyo yung totoong buhay OFW. Ex-abroad. Masarap ba buhay OFW o hindi? First timer, narinig nyo? Ang sagot ng mga ex-abroad, hindi. First timer, ano ang nararamdaman mo? Sabi ng iba, sabi ng nag-recruit sa akin, ang sarap ng buhay. Ayan na, no? Guys, hindi ako magtatanong at magsasabi ng ganito upang takutin kayo. Bakit? Ang purpose ko, malaman ko kung gaano katatag at tibay ang loob mo. Tama? Bakit kami, sir, sa magtatanong? Gusto ko lang pag-uwi mo ng Pilipinas, ligtas at tagumpay ka sa mga pangarap mo. Guys, umpisan ko na. Magtanong ako uli. Sino ang nakapag-sign ng kontrata? Taas yung mga kamay. Nakapag-sign ng kontrata. Tatlo lang ang nakapag-sign ng kontrata. Okay? Sino ang hindi pa nakapag-sign ng kontrata? Taas yung mga kamay. Mabilisan lang para matapos tayo agad. Thank you. Mas marami ang hindi nakapag-sign ng kontrata. Pero mayroong hindi tumataas ang mga kamay. Sa hindi tumaas ang mga kamay, tatanungin ko kayo, ano kayo? Sabi ng iba dyan, tahimik lang, pakialam ko sa'yo. Kaya nga, pakialam mo sa akin, okay. Ang iba, sumasagot, tumatango. Pero ang nasa isipan, hiser, ano bang oras talaga kami pakakawalan dito? Kasi, nagmamadali na talagang umuwi. Makakauwi kayo, maniwala kayo sa akin. Pero tinatiman kong sarili ko. Mr. Sam, bakit ka nagtatanong? Gusto ko lang malaman. Dahil alam ko na kung sino nakapag-sign at hindi nakapag-sign ng kontrata. Nais ko lang ipaalam sa inyo, ex-abroad. Ngayon mo lang ito narinig. Ayon sa batas, dapat ang isang OFW bago magpidos, dapat siya nakapag-sign ng kontrata. Sabi ni iba, ha? Sign ng kontrata. Oo nga, dati gano'n naman eh. Bakit ngayon? Pinagpidos na ako, hindi pa ako nakapag-sign ng kontrata. May ibig sabihin lang, bawas na ang excitement mo. Kung ang excitement po kanina 100%, tuwing may nangyari sa'yo, magbabawas ako ng 20%. Bawat may nangyari sa'yo. 5 times lang naman. 5 times 20. Pag naubos yan, equals 100%. Ubos. Okay. At dapat ang isang OFW bago magpidos, dapat siya ay nakapag-sign. Dapat, after magpidos, siya ay makaalis na. Kasi nasa batas, ang isang OFW mulang nag-apply at nabisan, 60 to 90 days prior, mulang nag-apply siya at nabisan, dapat nakaalis na siya ng Pilipinas. At dapat wala na siya sa ngayon sa... dapat doon na siya sa labas ng bansa ngayon, kumikita na siya. At dapat wala na siya ngayon sa kanyang inuupuan dyan. Tama? Pag sabing 60 to 90 days prior, ibig sabihin 2 buwan hanggang 3 buwan, mulang nag-apply ka at nabisan, dapat wala ka na sa Pilipinas. Kaya kung wala ka na sa Pilipinas, no? Kumikita ka na sana ngayon. Tama? Kaya pagdating sa usapan na to, guys, maniwala kayo o hindi, mayroong iba na lumalabas dito at hindi nagpapaalam. Bakit? Kung marinig sa akin,
Hindi po present kapag sa ng kontrata. At ngayon, 2 hanggang 3 buwan, hindi pa rin siya nakaalis. Tumatawag na doon sa labas. Ma'am, bakit ginawa ito sa amin? 3 buwan, hindi pa rin kami nakaalis. May alam pa kayong pupilos-pilos. Bakit wala? Trabaho ko eh. Dapat nakaalis ka na. Kaya kung hindi ka pa nakaalis, another 20% sa excitement mo na 80% ibabawas ko. Ang natira is 2 basic lang pala kung babas, no? Hindi, ano pa lang, hindi ka pa nakaalis ka na. Ang natira is 60, tama? 60% na lang. At dapat, bakit ka kailangan makaalis? Kasi ang iba dyan, nakapagbayad na ng placement fee. Tama? Ang tanong, pag nagbayad ka ng placement fee, ang salary mo is 20,000. Magkano dapat ang maging placement fee? Dapat, equivalent of 1 month salary. Sabi ni iba, ha? 1 month salary? Bakit sa akin sobrang laki? May ibig sabihin, another 20% ang mababawa sa iyo ngayon. Ang natira is 40%. Saan ang tanong? Pag nagbayad, saan lugar? Sa Jollibee? Sa Chowking, sa McDo, sa Max Mall Hotel o Restaurant? Dapat sa loob ng agency. Tama? Sabi ni iba, bakit kami sa GCash? Ingat ka. Ayaw ko yung nangyari sa iba. 12 teacher last month, 280,000 bawat isa. Nagbayad sa GCash, pero bago magbayad sa GCash, pinapunta muna ng Las Piñas. Dito ang bahay ko. Mga anak, dito ang bahay ko sa Las Piñas. Tingnan nyo, itong address, ha? Yeah. Pag nagpa-follow up kayo sa akin, dito kayo pumunta. After niyo magbayad, dito kayo magpunta para makita niyo. Pag-usapan natin, no? After magbayad through GCash, ilang buwan na naghintay, pinuntahan sa Las Piñas na kanyang kinitirahan na bahay, wala na doon. Nangupahan lang pala. Sabi niya iba dyan, parang nangyari sa akin to. Swerte mo. Nandito pa ako. No? Kaya dapat sa loob ng agency. Sinunda ng 178,000. Taga saan sila? Mga taga Batangas. 178,000 bawat isa. Anong lugar? Malaysia, Poland, Africa, Japan, Czech Republic, Korea. Ang ganda ng trabaho. At least, medyo maliit lang naman. 178,000 bawat isa. So, ilang taon na naghintay, mag-1 taon mahigit, hindi nakaalis. Ang problema, biktima na rin pala. Kaya dapat pag nagbayad talaga sa loob ng agency. At dapat pag nagbayad, o kung hindi ka nakapagbayad, doon ka na sa labas ng bayad. Sa labas ka ng bayad, hindi sa loob ng agency. Another 20% ang ibabawas. So, kung natira is 20%. At pag nagbayad, dapat ay mayroong kaukulang, resibo. Resibo. Sabi ni iba, resibo. Bakit kami wala? May ibig sabihin, kung ibabawas ko pa ang 20% sa excitement mo natira, wala nang natira, no? Zero excitement. Ang tanong, gutom na ba? Ang tanong, tuloy hindi? Tuloy. Mr. Sam, bakit alam mo? Dahil yan ang trabaho ko. Mula noon hanggang ngayon. No? Kaya kung may marinig kayo dati, year 2000 pa lamang, sa radio, pag marinig mo sa extra, pag sinabi, lahat ng pangyayari sa labas sa bansa at dito sa Pilipinas, pag marinig mo sa extra, pag sinabi, mula sa Luzon ng Makati, ito siya mapaturo 1 for 1. Ang nawala sa impila na may tulong lakas, 50,000 watts, DWIC. Sa isang radio, pag sinabi, mula sa Luzon, Manila, ito ang RS News. Sabi nga sa ang naglilingkod sa pagbabalita. Sa isang dyaryo, ako si kaagapay natin. Sa isang dyaryo, ako si Latigo ng Bayan. Lumaylo ako sa lahat ng mga istasyon. Ipinagpatuloy ko, concentrate kasi malapit na tayo matapos.
ang aking YouTube channel, ang Kaagapay ECTV. Lahat ba kayo nanonood sa nanonood kayo yung mga YouTubes? Nanonood kayo? I-search, try niyo i-search. Concentrate sa akin, huwag sa katabi para hindi kayo magulat. Okay? Ako kasi, ang bilis ng mata ko. Alam kong nakikinig o hindi. Igsian ko na lang oras ko. Hindi ko na paabuti ng 45 minutes. Mayroon pang nag-21 diyan. Hindi na kasi ako nagbigay ng mahabang instruction para lahat makakonsentrate sa akin. Basta pag sinabi concentrate kasi ang pag-alis nyo, hindi kayo alis para maghanap ng problema. Malinaw? May mga tips ako na ibibigay sa inyo. Okay. Kung kanina nag-picture kayo dito sa mga government agencies, ako naman sa pinaka-part ko, pinapa-open ko yung YouTube channel. Pinapa-search ko yung Kaagapay ECTV. I-search nyo kung may data kayo. Kaagapay space ECTV. I-search nyo. Matapos ako. No? Ayan. Pag na-search nyo, nakita nyo nakasalaming kulay itim. Nakasombrero kulay itim. Di ba? Nakasombrero kulay itim. Pag nakita nyo, walang iba, no? Ang gagawin nyo, subscribe. Bakit? Just in case of emergency. Lahat. Tinawagan nyo, hindi nyo mapunta. Pwede kayong makipag-ugnayan sa akin anytime. Panoorin nyo kung ano nilabas ko dyan. Makikita nyo dyan. No? Hindi lang sa labas sa bansa, pati problema sa Pilipinas, uma-action po tayo. No? Kaya lumaylo ako, no? Sa mga himpilan ng sinasabi ko kanina, diyan active po ako. No? Ayan. Kaya ngayon tuloy-tuloy na. May Facebook page din ako. Facebook. Sam Carbahosa, makikita niyo diyan. Makikita niyo diyan. Last Friday, siyempre nasa himpilan kami ng istasyon. Makikita niyo diyan sa DWIC. No? Kaya ingat. Ano man nangyari, may nangyari man sa inyo, hindi ibig sabihin, regarding sa nabanggit ko, tinatakot ko kayo, ang purpose lang, malaman ninyo. Okay? Ang ibig sabihin, pinadala niyo yung agency niyo dito, natakot-takot man narinig niyo, pero ang ibig sabihin lang, mahal kayo ng inyong agency. Malinaw? Ang kailangan, paglabas mo dito, mayroon kang natutunan. Hindi nang iniisip mo, paano makatinang pidos, paano makakuha ng certificate, at paano makauwi. Maraming pidos na pwede kang, wala ka ng pakialam, mag-oras nagpidos sa'yo. Pero dito, nakatutok kami sa inyo hanggang pagdating sa labas naman. So, ibig sabihin, hindi lang kayo ang nagmamahal sa inyo, agency ninyo, pati kami na nandito. Ang purpose namin, hindi kayo magka-problema. Pag naka-problema kayo sa labas naman pati ang agency, manadamay po. Yan. Tulad na sinabi ko nila, may problema. Ano gagawin? Kausapin ang agency, i-inform, lahat ng problema nangyayari sa iyo, hindi lang sa labas ng bansa, dito sa Pilipinas, katulad niyan, ginagamit ang agency ng mga illegal recruiters, no? Yung nabanggit ko kanina kasi, labag sa batas ng Republic Act 8042 of Anti-Illegal Recruitment or 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Lifetime imprisonment po yun. Kaya dapat, para hindi madamay ng agency, i-inform ninyo ang inyong agency regarding sa nangyari sa inyo sa labas. Then, pag na-inform, at least magiging aware sila. Pagdating sa labas sa bansa, may problema, i-inform mo rin yung agency. Nahirapan kayo kumontak sa inyong agency, may number kami na ibibigay sa inyo. Walang ibang sasagot doon pag may problema, kung hindi kami. Sa kay Mr. Julan, ay sir, yung aware na, nandito pa bang aware? Palabasin ko na? Yeah. Okay na? Okay. Nakakuha naman kayo ng video lahat, di ba? O, anong purpose ng video card? Malagyan ng laman, magkapag-ipon, no? Pag may problema, magkaroon ng laman yan, hindi? Hindi. Kaya dapat, siguraduhin. Yung card na yun, ang purpose, protection just in case of emergency. Hindi. Yung card video, makapag-ipon. Pero may ibibigay kami sa inyo na card, na pag oras na may problema, pwede kayong tumawag doon anytime. Okay? Nandoon yung number na 0948-093970 at saka yung aware, mayroon din doon. No? Sinong aware? Aware. Ayan. Naano ko na, wala na ako sa focus. Kasi may nagpintuan sa harapan. Basta may kailangang biscuit yung card. Ma'am? Ngayon, ganito. Ganito ha. Concentrate. Gusto yung umuwi na tayo? Okay. I-inform ang agency. Pag walang nangyari, pwede kayong tumawag sa number na yun na nakalagay sa card.
Kami ang kakatok sa pintuan ninyo agency. Para maiwasan. Sumbong dito, sumbong doon. Makarating na sa abogado, natalo pa rin. Sa abogado, manalo, matalo. Magbabayad ka. Tama? Dito, libre ang servisyo. Ayos ba? Yung number na yun, nasa card. Okay? Lahat ba gusto madala ang number? Mga numbers na yun? Taas yung mga kamay. Thank you. Lahat ba gustong umuwi ng Pilipinas na may yung ATM card, may lamang pera? Taas yung mga kamay. Thank you. Lahat ba gustong umuwi na tagumpay, masaya, kasama ang pamilya pag nasa Pilipinas na? Taas yung mga kamay. Thank you. Ngayon, ibibigay ko sa inyo ang card na yun. Ang number doon, 0948-093970, 7635-13540, 0634-45678. No? Yan, nandoon yan sa Sir Yulan. Kulay puti na card. Sa aware, ihanda ninyo. Ha? Okay. Lahat gusto? Ang purpose ng card, protection just in case of emergency. Malinaw? Tapos na.